So what's up guys, for today's vlog ay nandito ako sa Buldos at ito yung papauwi na yung aking pasahero at yan nga ay nahahanda na sila na makauwi sa kanilang barangay dahil sa sobrang ulan at saka hapon na rin nito kaya nagmamadali sila dahil malayo pa, mga isang oras pa yung lakaran nila papunta ka sa kanilang barangay. Ay nagmarketing lang nga sila dahil sa wala daw ng tinda doon sa kanilang barangay. Maraming naghahanap na tao na kung ano yung bibilhin nila ay wala na daw, kaya ayaw nagmarketing siya sa baba dito sa aming barangay at ayan nga yung lahat ng kanyang pinamili para itinda din niya sa kanila. Yan yung mga negosyo niya, kita nyo yon, mga Maggi, Pancit Canton at saka gatas at saka mayroon ding mga inumin na hard at saka mga hindi naman hard yung iba. So yan guys, tingnan nyo yan. Tapos katapos nila nito ay isa na rin kukunin na din nila yung kalabaw. Yan galing doon sila yan sinisilid kasi nila sa sa sako dahil nga sa kalabaw yung pagdadalhan nila. Kung sinong nakaranas niyan ay alam nyo na kung ano yung ginagawa niya, kung bakit niya ginaganyan, sinisilid sa sako. Sa hindi naman nakakalam ay yan po ay para isahan lang or parang kakaunti lang yung dala dahil kalabaw yung pagdadalhan, ilalagay nga sa tinatawag dito sa amin ay isang kamadiro pala, kamadiro kung tatawagin sa amin. Ayan, yan po. Kung sino yung nanonood nito na kagaya ko or kagaya niya na isang mahirap or yung hanap buhay talaga ay pagsasaka, ay alam niya na kung ano ang dahilan kung ba't ganyan yung pag sinisilid niya yung sako sa yung mga pinamili niya. So ayun guys. Yan, so yan guys, tutulong na ako dyan dahil para hindi mahirapan dahil nga medyo may kabigatan dahil pinaghalo-halo niya yung mga inumin na hard at saka hindi, at saka mga kape, gatas at saka mga walang tinapay, mga chicherya ganon. So pinagsabay-sabay niya dyan at saka mga iba't iba pa. So ayan guys, tinulungan ko pala dyan kasi medyo may kabigatan din pero okay lang naman kahit mabigat. Dalawang sako kabilaan yung dala ng kalabaw dahil malaki nga yung kalabaw niya dahil may lahing bupalo. Ayan. Grabe pang putik papunta sa kanila. Kahit ako hindi pa ako nakatry sa kanila pagpunta sa kanila. So ayan guys, sana sa mga nanonood sa akin ay sana naman ay paki-like ng aking video kung ikay nakapanood kahit hindi mo tapusin. Pero mas ma-okay sana tapusin, pero mas importante ma-like nyo ang aking YouTube channel guys, para naman pagpagana lang at saka makikita ko yung inyong mga suporta sa akin. So sa hindi naman suporta sa akin, okay lang. Sa may ayaw sa mga ganitong content na mahirap ay pwede mo ninyo naman na hindi panoorin. So balik tayo guys yung usapan ay yan na po. Inaangat na namin. Tapos binidyohan ng akin kuya yung kalabaw, masungit niya ang kalabaw na yan.
dahil sa malaki at saka mabigat yung ano. Inaano niya yung video dahil parang naano siya na parang inaano niya na ano kaya to ba? Parang ganun ba? So yun guys. Um, Yan, panoorin nyo na guys. Yan lang muna. Parang yan. Yan. Ba sobrang laki. Iwan ko ba kung bakit hindi sinama to sa pambansang hayop. Di ba to? Pambansang hayop to. Tapos hindi man lang sinama sa ano, sa pera, sa bagong pera ngayon natin. Parang ewan. Ito pa naman yung may malaking ambag sa mga tao na hindi nila sinama sa pera. Ito yung mahalagang hayop ng buhay ng mahirap eh. Yan. So ayun, mayroon pang dumating guys na pasahero. Pasahero yan ng aking kuya. Ay wala na akong pasahero. Sa kanya na lang dahil mayroon naman ako papunta dyan, papuntang Buldos, kaya hindi na ako makikihati dahil nga may kita naman ako. So ayan na nga, tatali na ni Kuya Budik yung yan, inaayos na yung pagtatali. At yan palang bata na yan ay anak niya. Yan, bag yung dala niya. Siguro kung mga tinapay yan yung iba. Tapos ito, yan kay Kuya Budik ay pilit niyang pinagkakasya yung itlog sa maliit niyang tawagin dito sa amin, alat. Pero iwan ko lang sa inyo kung anong tawag dyan. Pero sa amin, dito sa Samar, dito sa may San Jorge sa amin, tawag dyan, alat. Alat yan, tas yan. Ayan, yung diskarte niya, lalagay niya yung bag muna. Kaso nga, pag ibabaw ng itlog ay hindi na kasya. Pag inangat yan, parang hulog talaga yan. Pag inangat, kasi nasa ibabaw na lang eh. So yan, binigay ulit niya sa kanyang anak. Hinagis-hagis lang yung bag na dala ng anak niya eh. Sanay na sanay. Tapos nakaisip si Kuya Budik na paano kaya kung itagilid ko yung itlog. Pag anuhin ko lang para kumasya. Tapos naging successful naman dyan guys, kasi pag itagilid niya, ayan, kumasya talaga yung itlog sa alat. Tapos yan po yung sa city. Tapos nalimutan pa ni Kuya Budik yung pamasahe niya sa akin. Paalis na sila pero muntik na talaga malimutan yung aking pamasahe. So yun guys, mapauwi na sila. Kita nyo naman yung kalsada, di ba? Hindi normal. Grabing kalsada yan. Napakasira. Iwan ko lang kung ba't inaayos ng namumuno. Iba talaga dito sa Samar. Napakalupit ng gobyerno dito sa Samar. So yun guys. A few moments later. Pag kinabukasan guys ay nag-abang na naman kami. Or nag-abang ako. Tapos sa sobrang katagalan dahil alas 10 na dyan ng alas 10 ng tanghali ay may dumaan na nagbebenta ng isda, kaya naisipan ko na bumili ng isda. Sabi ng kasama ko, hati-hati tayo, pero yung akin 50, sa kanila 20, diba? Aragmot ko, no? So yun guys, diba? Habang kami nag-aabang ay yan, ihaw muna kami ng isda, hawol-hawol. Nakabuta pa nga yung isa dahil sa sobrang putik eh. Pero okay lang yan, may waiting shed dyan. Yan pa yung iba nga eh. Ilinagay lang sa sahig dahil walang lalagyan. Pero okay lang yan, di naman dyan
madumi. Puwet lang naman yung upo eh. Yan guys. Yan. Yan kami pag nagkasama-sama tapos nag-aabang ng pasahero. Talagang pahabaan lang talaga ng pasensya. Tapos yan, ako kumakain na ako dyan dahil gutom na rin ako eh. Pa 11 na eh. Pa 11. Basta pa 11 na yan dyan guys. Gutom na gutom ang person. Tana. Yung inihaw naming hawol-hawol eh. Parang pinaapuyan lang tapos kain, walang asin. Kain na kain dahil gutom na talaga guys. Sobra. Pero okay lang. Hindi naman to masyadong mahirap kasi sanay naman talaga sa kahirapan. Kaya gulang. At least mayroon kang kikitain na pambili ng pangkain. Di ba? Madami pa kami. Tapos yung dumating ay mga kopra na. Pagkalipas ng ilang minuto, may dumating na kopra. Mga 11 na siguro niyan. Kaya may dumating na. Nalit lang konti sila dahil galing sa kanilang barangay. Barangay nila at saka papunta sa kanilang pinagkoprahan ay sobrang layo pa. Tapos galing sa kanilang barangay papunta dito sa Buldos ay mga 3 oras yung lakaran. Tignan nyo naman yung mga kalabaw nila. Yung mga putik abot sa lagpas tuhod ng mga kalabaw. Grabe naman ang mga patak talaga yung mga kalabaw sa trabaho. Laking tulong sa mga tao kung tao lang yan. Hindi yan makakaya dahil sa sobrang layo ng lalakarin. Tapos sasamaan pa ng maputik at saka mabibigat na dala. Pag tao lang, grabe. Mahirap talagang mahirap ka talaga makadami or makadala ng kahit man lang isang sako. So yan, sinundan ko na nga dyan sila dahil na-excite na rin ako dahil sobrang tagal ko na naghihintay. Nauna pa ako sa ibang motor kay Kuya Titi. Nauna pa ako na mag-abang. Kaya ayun, parang gutom na din ako kaya parang excited na talaga kung ikarga ko na to. Sabi ko, kakarga ko na to kaya yun pala, yung isang kalabaw na yan ay mani ang laman yan guys. Dito pala hindi ko na malimutan, isa pala tong source ng mani. Dahil sa medyo malayo to sa mga walang barangay. Kaya dito magsasaka talaga yung malapit lang yung mga sakahan ng mani. At talagang sakahan yung mga pambundok na pananim. Yan. Source din ng mga mani. So kung sino gustong umorder guys, basta dito kami sa San Jorge, Samar. Dito sa Western Samar, San Jorge. Sakop Barangay Tumugbong guys. Dito may malapit kasi dito sa amin. Medyo malapit-lapit, ilang minuto lang dahil yung may kalsada naman, kaso lang sobrang sira. Pag hindi ka sanay talaga iiwan ko na lang anong mangyari sa'yo. So yan, di ba? Mga solid talaga yung mga dala nila sako. Bawat isang sako. Tagdalawahan lang bawat kalabaw. Ang sipagan lang talaga. Pero okay lang yan, mas may tao pang nahihirapan. Kaya kami nga kompleto at saka walang sakit ay susuko pa kami sa mga ganitong gawain na normal na lang, no? Normal na lang para sa amin. Grabe nga. Ayan, yan yung kalsada namin guys. Kahit mag-ano ka lang dyan, magkamali ka lang yan, siguradong wasak yung motor mo. O pwede pang sumabit yung makina ng motor mo. Ay, iwan ko na lang. Sira talaga yan, yung makina. Lalaki pa naman ng baton dyan.
Ang sabi ng ni Ketiti, kain daw, hawol-hawol. So, pasensya na kayo guys. Voice over ko lang to dahil gusto kong itry kung paano mag voice over. Kung marunong ako, ay parang hirap din ako mag-Tagalog. Pag mas malalalim na yung Tagalog tapos parang mabibilis na, ay parang nag-utal-utal ako. Pero ganun pa man ay nahuwi ako ng pasensya. Pero maraming salamat sa inyo guys. Yan, dadalhin na namin yan. At pakilike naman po ng aking video kung ikay nakapanood nito. At maraming salamat at mag-ingat po kayo. We love you guys. Hanggang dito na lang guys. Bye-bye. Salamat.